Ngayong araw ay maglalayag tayo sa puso ng isang bata. Ang akda na ito ay sinulat ni Genoveva Edrosa Matute. Si Genoveva Edrosa Matute ay kilala bilang Aling Bebang. Umusbong siya sa pananakop ng Amerikano. Humamon sa katangiang komersyal na mga nailalathalang maikling kwento. Siya ay isang babaeng manunulat. Humubog ng kamalayan na pinatunayan na ang babae ay may kakayahan. Siya rin ay kumatahan ng kwentong batay sa makabuluhang karanasan at sumasalamin sa panlipo ng kaayusan. Tatalakayin natin at susuriin ang tatlong maikling kwento na kung saan ang mapapansin na sadyang mga bata ang kanyang mga karakter na ginagawa, pinubuo sa loob ng kanyang kwento. Kilalang kilala natin ang isa sa mga kwentong ito, ang kwento ni Mabuti, isang guro. Ang ikalawa, 8 taong gulang. At ang ikatlo ay pinamagatang ang kanilang mga sugat. Ang maikling kwentong ito ay naglalahad ng makapagbagbag damdaming karanasan sa loob ng paaralan. Ang tatlong kwentong aking binanggit sa inyo. Ang 8 taong gulang ay sumibol noong panahong 1939. Paglalayag sa puso ng isang bata ay 1947 at simula ng isang kahulugan noong 1977. Ang tatlong ito ay titingnan natin sa tauhan at pangyayari. Kapansin-pansin na ang tauhan ay mga bata na nasa edad na 8 taong gulang o sa 7 gulang at ang pangyayari ay pare-pareho sila na nasa loob, nasa ulilang, yung iba may magulang pero yung madalas na katauhan ay ulilang lubos. Ang pagtuklas ng mga guro ay nagbubuhat sa mayamang karanasan ni Matute. Sa 8 taong gulang, ang pangunahing tauhan ay si Leoncio Santos na 8 taong gulang. Paglalayag sa puso ng isang bata, parehong nasa 8 taong gulang. Simula ng isang kahulugan, sila naman, si Arnulfo naman ang pangunahing tauhan dito at maaari nasa 7 o 8 rin. Batis na kawalang malay bilang salamin ng katotohanan ang mapapansin sa kanyang mga karakter. Kung mapapansin nyo, ano bang muwang na isang 8 taong gulang na ulilang lubos na o di naman kaya ay nasa sadlak dun sa kahirapan ng pakikisalamuha sa ibang tao. So, kawalang mo. Ang pagpili ng ganitong katangian ng mga mag-aaral sa kanyang kwento ay maaaring may kaugnayan sa malinaw na batis ng kawalang malay na tinutukoy ni Matute sa isa sa kanyang mga sanaysay. So, meron po si Matute na isang sanaysay na pinamagatang batis ng kawalang malay bilang salamin ng katotohanan. Kadalasang edad ng nasa unang baitang ang 8 taong gulang na mga edad ng kanyang mga karakter. So, sa kanyang sanaysay, ang katauhan ng mga bata ay batis ng malinis at malinaw na tubig na mapapanalaminan ng kahit sino at sa kristal na tubig ay maaaninag ang karumihang hatid ng mga taon. Ang katauhan nila ay ulila sa pagkukunwari, sa pag-iimbot, sa malalalim at masisikot na pakana. Ang batis ay totoong malapit sa bukal upang makalikom ng mga yagit at sukal na pinagdaraanan. Yan po yung sanaysay niya. Bigyan natin ng pansin ang katauhan nila'y ulila sa pagkukunwari. So, nakikita natin na talagang yun yung character na kanyang binubuo.
sa pag-iimbot sa malalim at masisikot na pakana. Dagdag pa ni Matute, ang kaliitan nila'y nasa sukat lamang ng katawan, ngunit madalas ang kalakhan nila'y ibayo pa sa kalakhang inaasahang matatagpuan sa mga nilikhang umabot na at lumagpas pa sa sapat na taas at gulang. Yung hindi ng bata, yung kaharap mo o ma-encounter mo sa kanya mga kwento, kundi parang nataasan pa yung expectation mo sa kanya na hanggang dito lang ako ito lang yung tingin ko sa batang to, pero bakit humigit pa? Bakit lumampas pa? At bakit ganito na lamang yung naging dala ng batang ito? Naging tama ng batang ito pagdating sa akin. Yun. Kahirapan sa bahagi ng mag-aaral bilang tauhan sa maikling kwento ni Matute ang karanasang na makikita natin sa mga karakter. Si Leoncio ay nagmula sa mahirap na pamilya, so talagang kahirapan agad. Ikalawa, walang ulila, walang makakapitan, walang tutulong. At ang ikatlo, si Arnulfo na nagmula sa mahirap din na pamilya. So magkakahawig po ang kanyang mga maikling kwento. Ang kahirapan ang nagpahusay upang higit na maging makapagbagbag damdamin ang karanasan ng pagtuklas ng guro sa kwento. So, merong isang pong teacher dyan, even Matute is a teacher, na kung saan tinitingnan niya na ang kahirapan yung mismong nagdala dun sa loob ng kwento. Tingnan natin. Ito ang ubod ng katotohanan na tuklasan ng mga guro sa paghahanap ng kasagutan sa kanilang mga palaisipan. Ano-ano ba yung mga palaisipan ng guro? No? Ito rin ang dahilan kung bakit mapait ang pagtuklas ng katotohanan sa mga kwento ni Matute. Sa pananalita ni Miss De La Rosa, ang tauhang guro sa kwentong 8 taong gulang, iyon ang nagbabagang katotohanan, nag-iwan ng bakas sa aking kaluluwa. Ano kaya yun? Bilang isang teacher, di ba? Nangangamba ka, nakakanginig, ano ba yung katotohanan na yun? Bakit parang nabigla si Miss De La Rosa mula isang guro mula sa unang kwento na pinamagatang 8 taong gulang? Napatotohanan ko ang kasabihang kung kailang maraming sasabihin ng isang tao ay saka siya walang masabi, na gumapaw sa aking puso ang isang damdaming ayaw magpagalaw sa aking labi. Tila nalimitahan, tila napatigil si Miss De La Rosa. Ang paglalarawang ito tungkol sa katauhan ng mga bata ay naging mahalagang aspeto sa nabanggit na mga kwento. Ang kalinawan ng batis ng kawalang malay ng mga munting mag-aaral ang nagsilbing salamin ng guro na nagbibigay kasagutan sa mga katanungang maghahatid sa kanila sa pagtuklas ng katotohanan. Sa pagsasalamin sa kadalisayan ng puso ng mga mag-aaral na ito, tumambad sa kanila ang katotohanang natatakpan ng mga mabababaw na kaalaman at nakabubulag na paniniwalang nangingibabaw sa kanilang panin. Sa mga kwentong ito, nailarawan kung paano sa pamamagitan ng malinaw na batis ng kawalang malay, makapaghuhugas ang guro upang maalis sa mga batik na nakuha niya sa paglalakad sa masalimuot na landas ng kanyang buhay. Sabi nga ayon kay Virgilio Almario, ang maikling kwento ni Matute ay may kakaibang epektong idinudulot na nakakapanabik sa mga mambabasa upang tapusin ang kanyang kwento. Tila nangahamon na tuklasin ang susing ideya sa pagpapahiwatig sa pagsasalaysay ng kwento at hanapin ang kasagutan sa problema o tunggali ang nakapaloob dito. Gaya ng karakter na binuo ni Matute na teacher sa kanyang mga kwento, maiahalin tulad ang kalagayan mo bilang mambabasa sa kwentong kanyang ginawa. Kung mapansin mo,
naglalakbay ang guro at hindi titigil hangga't hindi niya nakikita kung ano ba yung katotohanan na gusto niya malaman tungkol dun sa mga bata na kanyang na kanyang tinuturuan. Ganyan din tayo bilang mambabasa. Ano ba yung ginagawa ni teacher? Ano ba yung kasunod na gagawin niya? Anong ikikilos niya kung sakaling ito yung nangyari sa maikling kwento ni Matute. So talagang tama, ako isang-ayon sa suri ni Virgilio Almario pagdating dun sa maikling kwento ni Matute. So yan, may kakaiba epektong idinudulot, nakakapanabik sa ating bilang mambabasa. Kailangan or talagang may layunin na tayong tapusin yung kwento. Naghahamon ito na tuklasin natin ano ba yung mga pahiwatig doon sa kanyang pagsasalaysay at hanapin natin yung pinakang kasagutan at kasagutan doon sa mga problema. Sabi pa ni Virgilio Almario, ang mga kwento ni Matute ay nagawang pailagay ang mga mababasa sa posisyon ng tumutuklas. Ang tinutuklas ay hindi lamang kung ano ang suliranin o kung ano yung mensahe, kundi humihigit ito sa kung ano yung katotohanan sinasalamin ng mga ito. So, nakikita natin na totoong nangyayari pala ito sa lipunan. Meron pala talaga tayo bilang teacher na estudyante na ganito yung kalagayan at kung hindi natin papansinin, pababayaan natin, kung minsan nabubuli pa, nadadagdagan ng kung ano-anong senaryo magpapabigat dun sa kawalang muwang niya at nagiging mababa palalo ang kanyang kalagayan. Ayun yung tinitingnan na pagtuklas sa posisyon natin bilang teacher. Anong kaya natin gawin? Hindi lang kung ano yung matututunan natin, bagkus kung may matututunan din tayo dun sa karanasan natin sa loob ng kwento ni Matute. Sa kanya pang maikling kwento, naging epektibo ang naging pamamaraan niya sa paggamit ng mga tauhang mag-aaral bilang instrumento sa pagkabunyag ng katotohanan hinggil sa lipunang kinapapalooban ng kanyang mga tauhan. Ang lipunang sumasalamin sa mismong lipunang kinapapalooban ng manunulat. So, tinitingnan natin na si Matute bilang manunulat ay nasa sa isang lipunang ginagalawan ng mga batang naroon sa kanyang mga karakter. Sabi ko sa inyo kanina, si Matute ay isa ring guro. Sa makatwid, maaari nating bigyan ng konklusyon na ilan ito sa mga bata na kanyang naturuan, na kanyang na-encounter. Kaya naman, sa pagiging mahusay niya manunulat ay naibahagi niya sa atin yung lipunang ginagalawan niya ng mga panahong ito. Naging totoo at na-epektibo kasi talaga namang ang paggamit ng mag-aaral bilang isang instrumento ay ay parang nagbubunyag sa atin na ito yung kalagayan sa pinakamagaan na pagtanggap. Ang simula ng kwento, ayan, merong teacher, merong bata, may teacher, may mga klase. Binata na siya marahil ngayon. Patunay natin na ganun yung kwento ay ito, hango ito doon sa CP ito mula doon sa mismong kwento. Binata na siya marahil ngayon. O baka naman, ama na ng isang mag-anak. Ito ay kung nakaligtas siya sa nakaraang digmaan. Ngunit ayaw kong isiping baka hindi. Sa akin siya ay hindi magiging isang binatang di kilala, isang ama o isang alaala kaya ng bataan. Sa akin, siya ay mananatiling isang batang lalaking may kaliitan, may kaitiman, at may 8 taong gulang. So, yun yung karakter natin. Ito ang tagpuan sa loob ng silid-aralan. Ang ating saglit na kasiglahan ay pinagtagpo ang bata at ang guro
bilang pagtuklas ng katotohanan tungkol sa buhay ng bata, bilang ang bata ay isang ulila, walang ibang nag-aalaga, lumuwas ng Maynila upang buhay ng sarili. Unti-unti ko napagdugtong-dugtong ang mga katotohanan tungkol sa kanyang buhay. Payak ang mga katotohanan, siya ay isang munting ulilang galing sa lalawigan, lumuwas sa malaking lungsod bilang utusan, at kalahating araw siyang pumapasok sa paaralan upang may makasama sa pagpasok at pag-uwi ang anak ng kanyang Panginoon. Yun yung ating saglit na kasiglahan. Unti-unti tayong dinadala sa kagandahan ng sulirapan natin ang suliranin. Suliranin na siya'y maliit, maitim, pangit, binatang di magiging kilala na magdudulot ng pagkabuli sa kanya sa paaralan. Yan yung sulit. Isa siya sa pinakamaliit sa klase at isa rin siya sa pinakapangit. Ang bilog at pipis niyang ilong ay lubhang kapansin-pansin at tingnan lamang iyo'y mahahabag na sa kanya ang mga tumitingin. Kahit ang paraan niya ng pagsasalita'y laban din sa kanya. Mayroon siya ng kakatuwang punto na nagpapakilalang si tagaibang puok. Yan yung patunay natin dun sa ating ang tunggalian dito ay ang tao laban sa tao. Mayroong labanan sa pagitan ng guro at ng mag-aaral sapagkat kailangan nila na magkakilala. Ngunit hindi sila pagtagpuin ng tadhana. Pinipilit nilang pasukin ang mundo ng bawat isa. Ng teacher. Ang batang kanyang nakikita. Bilang paliwanag, tama, mayroon din po tayong iiral na tao laban sa sarili dito sapagkat ang bata ay mahihiyain, gumagawa ng tahimik, nag-iisa at umiiwas sa iba. Ang guro naman at ang hindi ko dapat gawin ay aking ginawa. Napatangay ako sa bugso ng damdamin, hindi ko na magunita ngayon kung ano ang ginawa ng batang iyon na aking kinagalit. Mayroong anumang kirot na dating sa teacher kung ano ang kanyang ginawa. Bilang kasukdulan, nangyari ang hindi inaasahan. Mainit ang kanyang ulo, napatangay ako sa bugso ng damdamin. Hindi ko magunita ngayon kung ano ang ginawa ng bata. Pagsasalita ko sa kanyang ipinanliit niya sa kanyang upuan. So, may nangyaring kakaiba na talagang nalimutan ni teacher ang pag-iisa ng bata, ang kalumbayan ng bata, ang mabagal na paraan ng pag-akit at pagtiyak sa kanyang siya'y mahalaga at minamahal. Bilang wakas, hindi na tumingin sa kanya ang bata. Minsan na lamang ng hapong iyon, pagkapuot na kasing tibay ng pagmamahal na inuukol niya sa akin. Ngayon paalis na siya, may kapaitan sa puso. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lamang siya hindi lumingon upang magsabi ng ano ang ginawa kong ito? Ano ang ginawa kong ito? Pagkatapos ay umalis na siya. Nagbalik siya upang sabihin iyon sa akin. Ang tangi kong nagugunita ay ang pagpapakumbaba ko sa kalakhihan ng puso ng munting batang iyon. Nang sandaling iyon, siya sa realismong pagdulog, may mga tao talaga sa ating paligid na dumarating, nananatili saglit at nakakalungkot man isipin ay lumilisan. Iniisip din ng isang guro kung ano ang kahinatnan at magiging buhay ng kanyang mga estudyante, and that is true bilang isang teacher. Pagbalik tanaw sa nakaraan ay one way para makita natin kung tayo ba'y nagkamali sa ating ginagawa sa kasalukuyan at hindi naman ito. Kalagayan ng lipunan na ipinakita ni Matute sa kanyang mga kwento, diskriminasyon, yung pagiging pangunang bata, yung pagiging maliit. Mapanghusgang lipunan na kahit saan ka pumunta, teacher na, matanda, ay nakagagawa ng ganitong panghusga. Bullying at kahirapan bilang issue
ng mga karakter, lalo tigit ng bata sa ating kwento. Hindi pagtingin sa kabutihang loob ng tao ay isa sa pagiging negatibo nating tumingin sa mga taong nasa ang mga ilan pang kaugnay ng akda ng tatlong pinag-aralan natin ay ang Impen Negro, kung saan diskriminasyon din ang umiiral, Yaong Itim na Bathala, 100 damit, na kung saan ito isa ring bata na nangarap magkaroon ng maraming damit, ngunit dahil sa hirap ay hindi makamit-kamit. Ang ginawa ng bata rito ay idinrawing na lamang niya yung mga binubuo niya sa kanyang imahinasyon. Every child is special, lean on me. Ayan. Ang bata ay isang huwaran, matatag, positibo tumingin, determinado. Siya ay batang hindi iniintindi ang pagiging mahirap at guro. Bilang pagtatapos, everyone you meet is a part of your journey, but not all of them are meant to stay in your life. Some people are just passing through to bring you gifts. Either they are blessings or a lesson. So, bilang guro sa Filipino, na naisin ko isalin ito sa ayabot ng aking makakaya, na may mga tao tayong nakakasalamuha sa ating buhay, pero hindi lahat iyon ay nakadestino para manatili sa buhay natin, kundi yung iba ay dumadaan lamang para maaaring magbigay para na regalong maaaring blessing o biyaya sa atin, na di naman kaya ay aral ng buhay. So hanggang dito na lamang ang aking pagtalakay sa paglaliyag sa puso ng isang bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang.